Magandang umaga po sa inyo lahat. Actually, nagulat ako dahil ang dami ninyo. Ang sabi sa akin ni Mark, 3 lang. Tatlong po. So anyway, dito po tayo ngayon. At isa lang po ang pakikisuyo po. Wala po sana muna tayong kung ayoko ng baga bigyan natin ng konting ayos yung ating tanong. Walang paninira. Dito tayo issue-based hanggang maaari dahil hindi po natin style yung tanong. At as much as possible, I will try to answer and accommodate all your questions, no? Sa abot ng ating makakaya. So, Mark, siguro pwede magtanong ka. Ako na po doon po sa statement po ninyo na you are asking VP Sara to resign sa DepEd. Can you explain to us po yung pong inyong mga sinabi at bakit niyo po sinabi po yun? Maraming salamat. Una sa lahat, gusto ko munang linawin na hindi po part ng unity. Hindi ko po kilala si Presidente Bongbong Marcos. Hindi ko po kilala si First Lady. At hindi ko rin po kilala o hindi rin ako malapit sa ating speaker. Diba? Para lang malinaw. At hindi ko po binoto si President Bongbong Marcos para po sa inyong kaalaman. Ako po ang nag-iisang aksyon demokratiko sa Kongreso. At hanggang ngayon, nananatili pa rin po ako na aksyon demokratiko. Pero, nung nakaraang halalan po, nagsalita na po yung taong bayan. Ang nakuha po ng ating Presidente, 31 million na boto. The people have spoken. So sa akin kong paniniwala, tapos ng election, it's time to move on. Dapat suportahan na po natin yung nanalo. At bilang parte po ng gobyerno, siyempre, hangat ko po na magtagumpay po ang ating gobyerno. Dahil kaya naman po kami lahat nandito. Kaya naman po ninyo kami lahat binoto. Para maging matagumpay ang ating gobyerno. At inaasahan din ng taong bayan na may iaanak sila sa kanilang kinalalagyan. Yung po ang papel namin dito sa gobyerno. Ngayon, tinatanong po ninyo kung bakit po ako nagbigay ng komento. Sa akin pong paniniwala, medyo tama na. Medyo sumusobra na yung banat sa Presidente. Tingin ko hindi na po ito banat at hindi na po ito nakakaganda sa ating bansa at sa ating ekonomiya. Pupunta po yung Presidente sa ibang bansa. Pag pumunta po ang Presidente sa ibang bansa, hindi na po siya si Bongbong Marcos. Siya na po ay ang Presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa madaling salita, nire-representa na po niya ang ating bansa at lahat ng Pilipino. So sa akin po paniniwala, hindi naman po siguro tama na habang siya ay nagtatrabaho sa ibang bansa, pinapanatan po natin siya dito. Pinapahiya po natin ang Presidente sa ibang bansa. Pag pinahiya po natin ang Presidente sa ibang bansa, ang napapahiya po hindi lamang po ang Presidente, pati po tayong mga Pilipino. Kaya sa akin po, sana tama na po itong pamumulitika. Panahon na para magtulong-tulong tayo para maiangat po natin ang ating bansa. Ngayon, bakit po sinasabi na dapat pong mag-resign ang ating Vice-Presidente? Binabanatan, ilang ulit na pong binabanatan ng pamilya ng ating Vice-Presidente, ang ating Presidente. At nakikita po natin wala naman pong ginagawa ang ating Vice-Presidente. At may mga pagkakataon na umamin pa po ang ating Vice-Presidente sa mga prayer rally na ginagawa ng kabilang kampo. Habang siya naman po ay nag-enjoy bilang parte ng official family ng ating Presidente. So paano po niya
So paano ka magiging parte ng official family? Paano ka magiging alter ego ng presidente kung hindi kayo naniniwala sa ating presidente? Eh hindi naman po namin kayo kakaila. Wala naman po tayong nakikitang effort sa ating vice-presidente para tigilan ng kanyang pamilya sa ginagawa. So yun lang po ang sa akin. Next question po. May nasabi din po kayo na kulangan si VP Sara sa kanyang pag-manage at pag-handle sa DepEd. Ano po ba yung ibig sabihin niyo po dun po sa mga kakulangan po niya sa kanyang trabaho niyo? Well, meron kasi silang ginawang programa eh. Diba? Yung isang programa, yung kung saan Team Biyernes, walang klase. Diba? Ano yung tawag doon? Catch-up Fridays. Yung Catch-up Friday. Diba? Maganda naman yung programa, maganda po yung layunin. Sabi nila, yung Catch-up Friday, hindi papasok yung mga estudyante. Tapos, ang gagawin ko ng mga estudyante, magbabasa. Pero basically, pupunta pa rin sa eskwela para magbasa. Diba? Ngayon, ang tanong ko po, ano pong babasahin? Kulang-kulang po tayo ng materialis. Ang nangyayari po sa ground, yung katotohanan, ang nangyayari po sa ground, yung mga estudyante nag-a-absent na lang, o yung iba nag-aalam mo lang ng cellphone, o kung ano-anong ginagawa, hindi po na gagawa yung layunin talaga ng programa. So sa akin po paniniwala, medyo minadali nila. Sana po, ang una po nilang ginawa, yung mga reading materials, kung saan interesado yung estudyante, yun muna ang ginawa. Kasi alam po ninyo, ginagawa naman yun sa private school eh. Pero yung mga library nun, puno at hitik sa libro ng mga interest ng mga estudyante. So dapat, ganun muna ang ginawa. Yung mga ordinaryong textbook natin, kulang eh. Yung pakala mga libro kung saan magkaka-interest. Kasi ang layunin niyan is para ma-improve yung reading comprehension ng mga estudyante. Dahil sa ngayon, nakakalungkot pong aminin, out of 81 countries pa, kung hindi po ako nagkakamali, nasa 76 po tayo, nasa laylayan po tayo. So sana, pinag-isipan po nila na maigi itong programa. Hindi yung inilabas para may presenta sa media na meron po silang programa. Yung po yung isa. Pangalawa, until now, nandun pa rin yung tinatawag natin na yung online. Diba? So, sa akin pong paniniwala, nakita natin yung mga produkto ng online, talagang medyo napag-iiwanan. Bakit? Ba't ko po sinabi? Kasi online. So, ano ba magiging resulta? Kung minsan, gumagawa ko ng mga assignment doon, mga magulang. Diba? At minsan, hindi pala minsan, kadalasan yung mga bata, dahil nasa bahay, distracted. Kasi nandun ka sa bahay mo, nakikita mo yung laruan mo, nakikita mo yung kapatid mo, nakikita mo nanay mo. Yung focus of attention nila, wala talaga dun sa paksa ng pag-aaral. Tingin ko, mas maganda, face-to-face pa rin. Ayusin ngayon, dahil mainit ang panahon, ayusin natin yung oras. Diba? Ng pagpasok. So sa akin, sa tingin ko, ito po yung mga programa na dapat pinatutupad. Hindi yung mag-iisip lamang kayang programa para meron tayong press release sa media. So siguro, dahil ito nga ang problema, dahil nga po sa politika, kaya dapat bigyan na rin natin ng free hand kung ang ating pong Vice President ay magre-resign, mabibigyan na ang Presidente ng free hand para makapamili ng ipapalit niya sa ating Vice President nang sa ganun talaga makapag-focus sa pagpapatakbo ng DepEd. We have to remember na yung DepEd, yan po ang #1 priority. In fact, sa ating Constitution o sa ating saligang batas, ito po ang may highest budgetary allocation. So sayang naman po, malaki ang pondo. Pinakamalaki ang pondo po dapat. Tapos, hindi po natututukan ng maayos. About naman po sa West Philippine Sea, kasi marami din po ang nagagalit kay VP Sara dahil po sa kanyang mga no-comment dito. Pero sinasabi naman po ng iba na hindi naman daw niya trabaho yun kasi DepEd Secretary po siya.
Bilang Vice Presidente, ikaw ang second highest official sa ating bansa. Hindi ba dapat alam ng mga bawat Pilipino kung ano ang stand mo dito? And most of the time, pinagkakatiwala po sa kanya ng Presidente ang ating bansa pag ang ating Presidente ay wala po dito sa Pilipinas. So hindi ba dapat mas alam natin kung ano ang stand ng tao na pinagkakatiwala ang ating bansa sa kanyang pangangalaga? Baka mamaya may mangyari po, wag naman po sana, may mangyari po sa Presidente at least alam natin kung ano po ang stand ng ating Vice Presidente o pangalawang Pangulo. Okay, I will open the floor for questions. Sir, ako po na si AJ Kerwin Vlog. Ang unang po katanungan ay, sa pananaw po ninyo, ano po ang significant contribution ni VP Sara sa edukasyon para po makaakamay tayo sa international, sa Southeast Asian countries? Well, alam po ninyo yung DepEd medyo mabigat na yan eh. Mabigat na departamento yan. In fairness naman, kay Vice President, tingin ko naman, gumagawa naman siya ng paraan para makahanap ng solusyon. Kaya lang, ang problema po dito, divided yung kanyang attention. Siyempre, namumulitika ka, ayaw mong magkamali, gusto mo lahat po ng ilalabas mo, ipapular. Eh hindi po ganun. Dapat po, yung ilalagay po natin dito sa DepEd, dahil ito po ay isa sa pinakamahalagang departamento, dapat yung attention focus. Hindi po nakatingin sa 2028. Dapat ang tingin po natin, hindi 2028. Ang tinitingnan po natin sa DepEd dapat yung mga susunod na henerasyon. Diyan ang attention natin. Hindi yung nakatingin tayo, ano ba ang gagawin ko para sikat ako? Ano ba ang gagawin ko para popular ako sa tao? Hindi po yun. Dapat ang tinitingnan natin, ano ang gagawin ko para umangat yung edukasyon ng ating mga kababayan. Alam na po natin na marami tayong kakulangan. Kapos tayo sa budget. Even na po yan eh. So ano pong gagawin natin? Kaya nga dapat ang nilalagay dyan, sa akin po, personal opinion na, yung mga nasa loob. Yung mga talagang kabisado na ang problema. Yung po sa akin patingin. Sa pangalawang katanungan, sir, paano po ninyo ipapakita at ipadarma ang iyong pagiging patriotic bilang sa congressman regarding po sa West Philippine State Schools? Well, lahat naman po kami, alam po ninyo, ang ating bansa, lahat po tayo, dapat, ang loyalty natin sa ating bansa. So sa ating loyalty, kasama na dito yung pagpoprotekta natin sa ating bansa. Bawat isla po dyan, dapat pinoprotektahan po natin. With more reason, kaming mga nakaupo mula sa Presidente, sa Vice Presidente, sa Senador, mga kongresista, dahil yan po ang sinumpahan namin. Nanumpa po kami na we will abide by the Constitution. At ano po yun nasa ating Constitution? Siyempre, pagsisilihan po natin ang ating bansa at ating mga kababayan. So dapat, kami po, ang loyalty natin ay nasa bansa natin. Nakikita po natin, naririnig po natin na yung mga mangingisda na kababayan natin, binubomba na ng mga tubig. So kung gagawin natin sa ganyan, magpipikit mata po ba tayo? Hindi naman po natin sinasabi na tayo ay papasok sa gilera. Hindi po natin gagawin yun. Pero may mga paraan para maiwasan po dumanas ng dugo. Pero at least, alam mo, yung mga namumuno kung saan talaga ang kanilang stand. Yun lang naman ang importante sa atin eh. Dahil para alam natin, pag dumating ang panahon na sila na ang namuno o nasa kanila na yung pinakamataas, di ba, na posisyon sa ating bansa, alam natin kung anong stand nila. Baka mamaya, binibenta na yung bansa natin, pinaghahati-hatian na, hindi pa rin natin alam. Okay po, maraming salamat and good day po, sir. Good morning po. DJ Echel po from 31 Million. My first question is,
more than ever, yung mga trades po against both camps, talagang kumbaga on an alarming scale na being a congressman, if ever po ba, or given the chance, naisip niyo po ba mag-authorize ng law na kung saan mas magbibigay ng pangil para sa mga cyberbullying crimes sa ating bansa? Well, tingin ko dapat it's about time. Kasi medyo nawawala na yung respeto natin sa bawat isa eh. Diba? Sabi nga nila, even enemies, diba, should show some respect. So kahit kalaban mo, dapat medyo nagbibigay ka ng respeto. Eh ngayon, wala na eh. Kung ano-ano na. Eh hindi naman ito yung mga bagay na gusto natin na pinakikita natin sa ating mga anak. With regards to the West Philippine issue naman po, yun nga po, maraming gusto malaman kung ano talaga ang tunay na stand ni VP Sara. Pero ang madalas natin nakukuha sa kanya ay yung no comment niya. Ano po ba ang dapat asahan talaga natin? Kasi bilang reservist din siya, ang ginagawa kasing excuse minsan ng mga supporters niya, DepEd naman daw siya, hindi siya Defense Secretary. So, saan po, where do we draw the line na dapat makialam siya? Well, kagaya po ng binanggit ko kanina, hindi dahil sa Defense Secretary siya. Ito ay bilang Vice President siya. So dapat alam natin kung ano ang stand ng pangalawang Pangulo o yung pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. E paano na kung dumating ang panahon, huwag naman po sana pumasok tayo sa gera. Eh di hindi natin alam yung katabi natin kung anong stand. Baka mamaya katabi natin nakasuot ng uniforme natin pero binabaril tayo. Di ba? Dapat lahat tayo bilang Pilipino, dapat nagkakaisa tayo, lalong-lalo na sa pagprotekta ng ating soberenya. Last na lang po. Tungkol po dun sa mga nakikita po natin na trabaho ng ating mga public servant. Ano po yung pwede niyo pong masabi sa ating taong bayan kung i-rate niyo po ang ating pamahalaan on a scale 1 to 10, nasaan po siya ngayon? Well, in fairness naman to the President, no? Ang hirap kasi nung ginabutan niya eh. Siyempre, medyo galing tayo sa pandemic. So, hindi naman natin totally pwedeng isisi kay President Duterte na nakaraang administrasyon dahil nung administrasyon niya, matindi rin yung dilubyo na inabot pandemic. So ngayon, nasa estado tayo ng pag-aangat. Kaya ngayon ginagawa ng ating Presidente, pumupunta sa ibang bansa para maglakap ng mga investor at yung mga investor magtiwala sa ating bansa dahil dito na makapag-generate ng trabaho. Pero paano makakapagtrabaho ang Presidente kung binabanatan siya, pinapahiya siya sa ibang bansa? Eh ang tangan niya, ang bansa natin. Kagaya nga ng binanggit ko kanina, pag pumunta siya sa ibang bansa, hindi na siya sa BBM. Siya na ang Republika ng Pilipinas, Presidente ng Republika ng Pilipinas. Eh isipin mo, kaharap mo, mga negosyante sa ibang bansa, tapos biglang tatawagin kang banga. Ano naman ang mukhang iaharap ng ating Presidente? Pinapahiya niyo siya sa international community, pero hindi lang siya napapahiya. Ang buong bansa natin napapahiya. Nagmumukha po tayong katawa-tawa. Kung wala po tayong maitutulong sa ating Presidente, mas maganda, tumahimik na lang tayo. Thank you po. Magandang umaga po, Congressman. Palilis palagi sa TV po. Tanong ko lang po, si VP Sara, 32 million yung bumoto sa kanya. Dito sa Maynila, marami rin mga taga-suporta siya. Hindi po ba kayo natatakot na baka hindi na kayo iboto ng mga taga-suporta niya? Alam po ninyo kung saan natatakot? Natatakot po ako. Diba? Hindi lang sa boto, siyempre, dami magsasabi sa akin, ako, ibinangga mo na ako ang kapangyarihan yan. Kung akin, ko po sa inyo, natatakot ako. Pero kung mananatili po tayo natatakot, mananahimik po tayo, magbubulag-bulagan po tayo, ano po mangyayari sa bansa natin? Huwag po natin tignan yung takot. Ang tignan po, matakot po tayo 50 years, 100 years from now,
sabihin ng mga ninuno natin, anong ginawa ninyo nung kayo nakaposisyon? Follow-up question, sir. Nagbigay po kayo ng statement na mag-resign si VP Sara. Just in case hindi na kayo pagbigyan, paano po ba yan, sir? Patuloy niyo yung papatawagan na mag-resign siya hanggang magbigay na kayo? Well, sa akin naman kasi, hanggat ganyan ang trato nila sa presidente, ano ang dahilan para manatili siya sa pwesto? Meron po tayo, bilang mga Pilipino, meron po tayong tinatawag na delikadesa. Di ba? So, kung minsan nagkakasala ka dahil sa wala kang ginagawa, siyempre mo binabanatan ng buong pamilya mong presidente, ang Pangulo, wala kang ginagawa. And yet, tinatawag ka part ng official family. So ano yun? Diba? Sabi ko nga, you cannot have the best of both worlds. Gusto mo sumalo ka dito sa salo ka rin dito. Wala pong ganun. Sa akin ko, baka mamaya, makaganda ka sa kanyang pagre-resign niya. Ulihin pa siya ng mga kababayan natin. Sabihin ng mga kababayan natin, yan ang may paninindigan. So at least, manindigan na siya. Kung nasa admin siya, o maninindigan siya na oposisyon siya. Last question, sir. Just in case, sir, mag-resign si VP Sara, sino sa tingin niyo yung karapat-dapat na umalat sa kanya? Nasa presidente na yan. Kung sino yung nasa vision niya, kung sino yung tumutugma sa kanyang layunin, ibigay natin yun sa Pangulo. Salamat po. Magandang araw po. Magandang umaga po, sir. Two questions lang po sa akin. Sa tingin po ba ninyo ay suportado ni VP Sara yung ginagawang pagkilos ng Duterte Camp na nananawagan na bumaba sa pwesto si PBBM? Kasi alam natin, sa pamamagitan po ng law of succession, automatic ang si VP Sara ang papalit. Nakikita po ng mga tao na dun sa mga prayer rally po nila, pumupunta si VP Sara para bagang ipinapakita niya, suportado niya yung ginagawa ng mga tao nagrarally doon. Isa po nga itong nangyari dyan sa iwasan ng kontrasyon na habang sumisigaw yung dating mga bata sa entablado, bumaba si PBBM sa pwesto at sinabihan pa sa first lady na sasapakin, dumating siya. Yung pagpunta sa prayer rally, para pagsuporta sa ikinikilos protesta o ikinikilos na prayer rally sa mga tao, ano po masasabi ko? Well, ayoko na mapangunahan si VP Sara. Siyempre, hindi ko naman alam kung ano sinisip niya. But one thing for sure, wala siyang ginagawa. Despite sa mga batikos na ginagawa, despite sa pambabastos na ginagawa sa ating presidente, wala siyang aksyon. Ang malungkot po dito, uulitin ko, parte siya ng official family ng presidente. Alter ego siya ng ating presidente. So, whether sinasakayon niya o hindi, sana, for delikadesa, mas maganda, mag-resign naman siya. May kasabihan po kasi tayo sa yung pagpanangilig daw po ay parang pagsanalin o pag-alin. Ano po masasabi po ninyo? Pwede tama ka yun. May iba naman po, kasi nabanggit po ninyo yung pagbiyahe-biyahe ng Pangulo na i-encourage sa mga foreign investors mag-invest dito sa Pilipinas. Minsan po kasi nagawa po ng content na yung very restrictive policy po sa economic policy ng Constitution po natin nagpapabigat sa trabaho ng Presidente. Exactly yung sa Article 12 na nandoon yung economic policy ng Pilipinas na sinasabi po na yun sa 1640 Sir, pakitanggal ko medyo hindi ko na rin. outdated na po kasi sa yung economic policy po natin po isa. Ano po yung masasabi po rin na habang ang Pangulo nandoon, iniimbita ang mga foreign investors. Kasi may mga nangako na mag-i-invest pero tumatras. Minsan na ibalita po ng Wikipedia na 343 South Korean investors nangako mag-i-invest dito sa Pilipinas. 43 lang yung natuloy at yung 300 pumunta po ng Vietnam. Ano pong update po sa charter case? Well, so far as Congress is concerned, pasalan namin yan eh. Ang alam ko po, nasa Senado na po yan eh.
at si Speaker daw ay magiging Prime Minister. Ano po masasabi ko? Hindi ko masasagot yan eh. Kasi hindi ko naman alam kung anong plano nila eh. Pero sa alam naman natin na wala naman talaga yung discharge dates. Well, yung ilang trabaho ko namin, hindi ka namin provision, wala naman po dun sa ano eh. Wala naman po dun sa tinatawag nating political provision. Pero ako personally, kung matala na ninyo, yung 3 taon sa Congress, ano napakaisip? Ano po magagawa mo sa 3 taon? Yung bansa natin po, 3 taon. Walang ginawa, hindi mag-eleksyon, kaya po away ng away eh. Pagkatapos sa eleksyon namin, the following year, eleksyon ng barangay. Pagkatapos maghahanda na naman kami sa eleksyon namin. Kaya po wala na lang mga politiko kasi puro pamumulitika. Ibig na magtrabaho kami, away kami ng away. Bakit? Siyempre, binabantayan mo yung susunod na eleksyon mo kung sino kalaban mo. O kaya sa totoo lang, yung 1987 Constitution is, ito po ay pro-political dynasty Constitution. Bakit po sinabi? Nagpasa po sila ng provision dyan. Sabi po dyan, may anti-dynasty provision. Pero naglagay ng volatilya na para ito mapatupad, kailangan magpasa uli ng batas. Eh, sino naman sa Congress ang magpapasa niyan? Sa Senado, ay puro magkakamag-anak lahat yung mga nandiyan dyan. Di ba? Pangalawa, meron, kaya sinabi nga na pro-political dynasty ng 1987 Constitution eh. Naglagay tayo ng party list system. O yung party list, nilagay yan dyan. Pag wala nang matakbuhan sa distrito nila, sa probinsya nila, o yung isang kamag-anak, ilalagay sa party list. O di, another baluarte yan ng mga politiko. Kaya sa totoo lang, huwag po ninyong sabihin na yung 1987 Constitution ay maayos. Yan, dinesign para po magkaroon, maprotektahan ang mga baluarte ng mga politiko. Yun lang sa malinaw naman na hindi mag-perpetuate sa pwesto ng Presidente John Quintin. Salamat po. Good morning, sir. Tatanong ko lang po sana kung pag imumungkahin niyong mag-resign sa VP, sa tingin niyo po ba karapat dapat siyang mag-resign as a Vice President or karapat dapat lang siyang mag-resign na hindi po babawasan na yung handle, kung yung pagiging Deputy Secretary, ayun na lang sana yung maalisin para sa tingin niyo mas makakapag-focus na siya ng maayos kung sana nag-focus na siya sa pagiging Vice President. Lilinawin ko po, yung panawagan po as DepEd Secretary, hindi po as Vice President. Kasi po, ang ating pong Vice President ay dinadal ng tao. So yung pagkakahalal po sa kanya, binibigyan po siya ng mandato ng tao ng 6 na taon. So yun po, dapat po siyang manatili bilang Vice Presidente. Pero bilang DepEd Secretary, kaya po ako nananawagan dahil parang hindi po sila naniniwala sa ating Presidente sa mga aksyon na kanilang ginagawa. Kaya po sa akin po ako bilang parte ng gobyerno, kung hindi ka naniniwala o yung pamilya ninyo ay hindi naniniwala sa ating gobyerno, siguro mas nararapat na mag-resign ka na para at least makapagtrabaho ka kung ano man yung gusto mong paniniwala, ituloy mo. So, last na lang. Sa inyong palagay, kung makakapag-grow kayo ng line sa magkakaroon ng standards sa pagiging Deputy Secretary, ano yung dapat taglay yung tao niya para magawa niya ng magampanan niya yung tungkulin niya bilang Deputy Secretary? Siguro dapat meron siyang karanasan. Diba? Malawak ang kanyang karanasan dahil unang-una, binibigyan sila ng napakalaking budget eh. So yung pondo na binibigay sa DepEd, hindi po biro. So at least, kung ikaw ay tagaloob, diba? Malawak na karanasan mo, alam mo kung ano ang talagang problema ng nasa loob. Hindi ko po sinasabi na kahit na nasa loob ka, perfecto ka. Pero at least, mas maigi na yun kaysa sa yung bago ng salita. Kasi kung kagaya namin, iuupo mo dyan, siyempre nasa isip namin, politika. Kaso, ang kasalalin mo dito, milyong-milyong mga bata eh. Hindi naman po ito ordinaryong departamento. Thank you very
Kasi halos lahat may tanong na nila, no? So, ang tanong ko lang po, ano kaya kailangan kaya gumawa ng resolution sa Kongreso, yung joint resolution, para hilingin talaga na magbitiw sa DepEd si VP Sara Duterte, para talagang magawa na niya talaga yung kanyang trabaho as Vice President of the Philippines. Kasi sabi nga po, di ba, you cannot serve two masters. You will love the other and you will despise the other. So, naniniwala po ako doon. Kaya, para po sa akin, talagang kailangan po talaga ng matibay po talaga na panawagan na kailangan bitiw na siya as a DepEd Secretary. Pwede po ba yun, sir? Gumawa ng joint resolution sa Congress? Pwede naman po, dahil wala naman pong pipigil sa mga congressman kung gusto nila magpasa ng resolution. Pero siyempre, yung pag-ibitiw, nasa inyo yun eh. Diba? Yun nga yung tinatawag natin delikadesa eh. So, kahit naman walang panawagan, kung sa iyong paniniwala, hindi ka na nakakatulong, diba? Medyo hindi ka na komportable. Maraming pagkakataon, napapanood natin, nandun siya sa isang okasyon kung saan ihahatid ang ating presidente papuntang ibang bansa. Nakikita natin, awkward na eh. So at least, pamalin natin, mamaya, mapaganda pa siya. Mapaganda pa yung kanyang pag-resign, makitaan pa ng tao, yung kanyang paninindigan, di ba? At least dito, makikita na hindi niya na ginagamit ang posisyon sa kanyang pansariling pangarap. Di ba? O yung tinatawag nga natin, hindi siya kapit-tuko sa posisyon. Thank you, Sir. JD response. Alam ko lang ito, tinatanong na nila yan. Lahat na halos eh. Tiyak ko napapanatan kayo ng mga TPS. Okay? Ang maginig ako sa inyo, hindi ba kayo binayaran? Siyempre, kasalanan ng First Lady. Dahil sabi nyo, isa kayo sa mga aksyon demokratiko na hindi bumoto sa ating presidente. At ngayon, ay nananawagan kayo po ang kauna-unahang kongresista sa pagkakaalam ko na nawagan ng pagbibitiw ni Vice President Sara Duterte sa DepEd. Ano masasabi niyo, sir? Wala nga nakakilala sa akin dito eh. Hindi nga ako kilala ni Presidente, ni First Lady, at saka ni Speaker, paano ko babayaran? Di ba? Pero tayo po, may responsibilidad bilang taong gobyerno. At saka tayo naman po, binanatan ko rin naman po yung administrasyon ng Presidente. Nung ako'y nanawagan, abolish yung MMDA. Hindi po ba parang patama yan sa ating administrasyon? Bakit? MMDA, under ng Office of the President po yan eh. Tayo, pupunin lang po natin kung ano sa tingin natin ang tama. Di ba? So hindi naman po porque ikaw ay nagpunan, dahil obligasyon po namin yan bilang mambabatas. Kung hindi po tayo maglalakas ng loob, ano na mangyayari sa atin? Kung wala pong magsasalita at lahat po tayo matatakot. Kasi ako masasabi ko, hindi naman po ako parte ng unity eh. Hindi ko naman sila lahat kampi. Di ba? Ako nga lang nag-iisang aksyon demokratiko sa Kongreso. Di ba? So, paano mo akakusahan ng ganyan? At hanggang ngayon, nananatili akong miyembro ng Aksyon Demokratiko. Good morning po. Since tayo po ng Taga-Manila, District 3 po ako. Alam po natin na yung eleksyon, hindi po kayo nasa kanin ni PBBM kasi naka-layers po kayo. So, kung tutuusin, dapat kayo sa oposisyon kasi hindi naman kayo kanin ni PBBM. Pero ngayon, nakikita po namin yung suporta ninyo sa Marcos administration. So, tanong ko lang po, makakaasa po ba, ilang percent po ang aasahan ng ating mga kababayan ang suportang ipagkakaloob ng Maynila sa Marcos administration? Well, hindi ko po may sasagot yung buong Manila. At least yung sa akin lang po. Ako naman po, kung tama ang ginagawa ng Presidente, susuportahan ko. Pero kung nakikita ko, may mali rin sa ginagawa ng Presidente
hindi ko naman po siya binabataan ng below the belt. Wala akong below the belt na banat dito. Sa akin, issue-based lang. Masaya ka lang po yung mga ibang tanong. Sa tingin niyo po, yung ating Pangulo, bakit po dinidefend pa rin si VP Sara Duterte? Ang tawag po doon, respeto. Kahit binabanatan ka, sabi ko nga sa inyo kahit magkalaban, dapat may certain degree ng respect sa isa't isa. Ito po, medyo ibang ano naman. Ano po masasabi niyo dun sa panawagan po na kapitan sa Ethics Committee yung mga statement ni Congressman Pantaleon Alvarez na ina-undermine po yung Pangulo at makawag po sa AFP para umalas sa Pangulo? Well, medyo dangerous yung mga binitawang salita ni Congressman Alvarez. At sa tingin ko, alam din po niya bilang isang abogado. Ako po ay isang abogado. So alam po namin na medyo dangerous po yun. No? So, syempre, tingnan natin kung ano mangyayari sa Ethics Committee. Pero kung ako po tatanungin ninyo, mapangalit po yung kanyang binitawang salita. Ito po, hawak po sa ano, lalo na investigahan yung gentleman's agreement. Gentleman's agreement between dating Pangulong Duterte at sa China po. Ano po ang masasabi? Dapat ang isang bansa, pag pumapasok sa isang agreement o treaty, dapat niya niraratipikahan ng Senado. Yun po ang isang requirement. At dapat po, alam ng ating mga kababayan kung ano ang pinapasok ng ating bansa. So, kung meron mang pong gentleman's agreement, hindi ko po alam kung meron. At kung ano po ang laman niya ito, siguro, maganda na malaman natin. Kasi baka mamaya po, kung maganda naman, bakit hindi natin suportahan? Diba? Pero kung hindi po maganda, dapat imbestigahan kung bakit po nila pinasok ang ganitong klase kasutuan. Any final words po para po sa mga viewers po ng mga sunod po sa atin ngayon? Well, sa akin lang naman po, simple lang po ang gusto ko. Ang gusto ko lang po, sana, sabi nila, unity. O kaya tayo, nakikipag-cooperate, kung nakikita po natin, maganda naman yung ginagawa. Sana ganoon din sila, dahil sila parte sila ng unity. Sana tayo, tigilan na po natin yung pangit na politika. Yung politika po ng paninira, yung politika po ng pambabastos. Dapat po medyo iangat po natin yung antas ng ating politika. Dahil tayo po ay pinanonood ng mga susunod na henerasyon, ng ating mga anak, ng ating mga apo. Para po makita po nila na mga tao sa gobyerno ay totoong honorable. Maraming salamat. Thank you very much po. Hello. Thank you very much po for coming. For monitoring lang po, kung pwede po paki-tag po yung Facebook page ni Congressman, Attorney Joel Chua po. Salamat po. Ayan po mga kababayan, napakinggan po natin ang pahayag ni Congressman Joel Chua ng District 3 ng Maynila. At yun nga, napakalinaw naman no, ang kanyang mga pahayag ngayong araw na to na tungkol